Hudyat na ba ito? Malaking gulo, pinalagan na ang China. PBBM inutusan na ang Philippine Navy lahat ng admiral sa West Philippine Sea. So itong ang ating na ngayon ibibigyan ng reaction reaction video So talagang nakakatakot to si itong utos ni PBBM tungkol dito sa West Philippine Sea. Okay? So kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video, please like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay? And also paki-subscribe din kay Melbs, kay Boss Balita. Okay? Yan. So bibigyan natin reaction yan. So umpisahan na natin. Mismong si Pangulong Marcos nagulat nang biglang magpakumbaba ang mga Tsino. Biglang nagsorry sa Pilipinas. Base sa balitang kumakalat, nagulat si Pangulong Bongbong Marcos sa biglaang pagpapakumbaba ng China. Matapos sabihin gusto nila sa ating makipag-ayos, gustong makipag-usap daw sa Pilipinas. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Mao Ning, ready nang makipag-usap si China, ready nang makipagnegosasyon sa West Philippine Sea. Ready na raw may pag-usap ang mga China. Maniwala naman tayo dyan. Nalalapit na kasi sa mga Pilipino kanilang pagbabanta. Bantang aarestuhin nila tayo sa West Philippine Sea. Pero pwede muna daw kasi ito sanang pag-usapan. Bakit biglang napaurong si Mao Ning? 中国海警程序规定的实施，旨在规范海警机构行政执法程序，更好地维护海上秩序，符合国际的通行做法。任何个人和实体只要不 Nagpalabas ang mga Tsino ng balitang aarestuhin na ang mga Filipino fisherman sa West Philippine Sea sa ating loob ng ating exclusive economic zone. So sila ang naggumawa ng batas na yun ngayon. Sasabihin nila ngayon na malapit na na makipag-usap sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas tungkol sa pag-aresto. Ano sila? Gagawa-gawa sila ng batas tapos para lang makausap ang ating gobyerno. Ano sila? Tanga. Hindi naman tanga ang mga Pilipino para utu-utuin na naman. 存在不法的行为，就没有必要感到担忧。我想强调的是，在南海升级局势频频挑衅的不是中方，而是非方。中方同菲律宾对话沟通的大门是敞开的，但关键是对话要有诚意，对话成果要落到实处，而不是口头上说要对话，行动上却不断的挑衅和生事。 Pero ayon sa Philippine Navy, sinabing wala daw ang China sa katinuan. Wala daw talaga sa hulog si Mao Ning. Oo nga naman, wala talaga sa hulog tong mga hindi lang si Mao Ning, Yan, buong gobyerno ng China, mga wala sa hulog. Biro mo mananakot sila dito yang ipapatupad. Sabay sasabihin gusto nilang makipag-usap si Mao Ning. Porke ba Philippine Navy pumalag ay bigla gustong makipag-usap ni Mao Ning. Sir, does China even have the right to impose such moratorium sa West Philippine Sea? All the actions of China, which is an implementation of the Coast Guard law which took effect 01 February 2021, are illegal. They are against international law. Our Commander-in-Chief said they are all unacceptable. The SND said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Sir, do you think that... Ayan tingnan na naman porket nalaman ng mga Tsino na papalagan ng Philippine Navy ang pag-aresto ng mga Tsino sa mga Pinoy fisherman gusto na makipag-usap ang mga Tsino sa gobyerno ng Pilipinas. So ibig sabihin itong mga batas nila ng mga Tsino na ginawa nila mga kumbaga kunwari lang para kunwari pananakot o pagbababanta, Dahil nakikita nyo naman common sense lang pagbababanta lang, mahilig sila magbabanta-banta, pero hindi naman nila nagagawa sa totoo. Kasi nga pag pumalag ay hindi na nila parang pag pumalag ang kanilang ginaganon talagang ihinto nila. Tapos sabihin may pag-usap. Mga mga kumbaga sila puro lang sila, puro mga lang yung sidewire.
ay Saywar. China may use this moratorium to further justify yung kanilang initial na yung Coast Guard nila na instructions sa Coast Guard to arrest Filipino trespassers. Could they Lawfare is one of the instruments in their cookbook. The ultimate objective of China is sea control of the South China Sea. They will use the different instruments of their national power to assert that. and the Navy sir is prepared in case if any The Philippine Navy and the entire armed forces, yes. Pero sa O yan ha. Kita niyo naman ha, sabi ng Commodore ng Philippine Navy is ready ha. Yun ha, ayan ha. Malalaman natin sa June 15 papatupad kung talagang aaksyon ang ating Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard. statement na inilabas ng Pangulo, matapang niyang sinabi sa China, hindi kami aatras, hindi trespasser mga Pilipino. Bakit nyo aarestuhin sila? Handa kaming mag-escalate ito sa gera pag inaresto nyo ang mga Pilipino. The new policy of Oo nga naman, mga mukong talaga to mga China na to. Ba't sila mga aresto sa ating sariling teritoryo? Doon sila mga aresto sa kanilang sariling EEC. May mga sarili namang EEC yan mga Chino na yan, oh. Ba't dito pa sa ating EEC sila nanggugulo? Mga buwisit ng mga China. threatening to detain our own citizens, that is that is an escalation of the situation. So yes, it is now very worrisome. I've said it many times, you should try everything. You don't know what effort is going to be successful. So as any point of contact that I can establish, I will use it. At every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these, and first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. Yun, oo. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. Yun. And if we can get to that, then we can move to Yes, the next step. yun. And to see if there is a way to resolve all these claims, and so that we can Oo, all yun. go about our business in a peaceful way and continue to try and develop our countries. Kaya si PBBM talagang nagsusumikap na gawa ng mapayapang paraan itong problema sa West Philippine Sea, no. Tingnan niyo naman. Talagang ayaw niya ng gulo. Pero kung talagang kailangan ng gulo, talagang magulo. There are always efforts at every level. Well, it's just an extension again of their claim that this is all the maritime territory of China. So it is just it is nothing new. There are sometimes fishing bans because it's the season, and this is something that we have actually agreed upon before. Pero speaking of pag-aresto sa mga Pilipino, dapat arestuhin din daw dito yung China. Dumadami ang mga Chinese sa subdivision. Oo nga naman. Speaking of China, Oo nga, mas maraming dumadami dito, lalong dumadami ng mga Chino dito sa ating bansa, Dapat hulihin din yung mga yan, Mga illegal yan, Ini-invade na din daw kasi nila. Parang meron na ring Chinese invasion. Doon daw kasi nagtatago sila. Parehong-parehong sa ginawa ni Mayor Alice Guo. The ongoing construction, we feel Tingnan mo, meron pa, meron pang nasa gobyerno, Mayor, Chinese. Sino mo? Sa katauhan ni Alice Guo. Ewan natin kung bakit ba naging mayor yan, Marami talagang rito, hocus-pocus sa gobyerno ng ating Pilipinas, we strongly feel there's the new phase of Chinese invasion in the village. Maybe not anymore Pogo, we don't know, but how come all these huge structures are being built now? Some use dummies talaga. Okay? And we heard that in the process of applying for, stickers and IDs and also the construction,
Some are using already local identification. Okay, passports, birth certificate, driver's license, Grabe, ah. Uy, postal halos IDs. lahat. They can even speak Tagalog po. So these huge structures really alarm us so much. So ang nakita namin It's really alarm talaga, no? Talagang even the small identity, talagang Pilipino, no? Talagang nakakapagtaka bakit nagkakaroon sila ng mga ganung mga identity as a Pilipino. Itong mga Chino na to, no? So, pwede rin kayo mag-comment dyan, mga guys, ha? Sige, diretso pa natin. doon is there was one young teenager, a girl, who jumped from third floor going down na parang tumatakas. So, what I assume Tama. is maybe this girl is part of a cyber sex crime. Yon. Or what we don't know is baka prostitution. Yon. Natatakot sila kung ano ba yung kung may 40 kang tao doon o hindi normal yun, no, sa isang bahay. So yun ang natatakot sila doon. At mayroon ding mga issues na nakikipag-away sa security guard. Yun. May issues rin na mayroong mga escort ng police. Yun. Marami rin mga allegations na konektado ito sa Pogo, no, dahil nga sa gabi dumadating or lumalabas yung mga sasakyan. So we want to look at that angle also. So ang aming sense, itong mga sindikato na ito, umiikot lang sila at of course nakatira sila sa mga ganitong villages. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Wenyi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. Yun. So ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. What I am seeing. Tignan nyo naman, no? Lahat gagawin ng mga sindikato ng mga Chino, no? Para lang hindi sila mabuking na sila ay mga Chino. So, kaya yung mga identity nila ay talagang Pilipino. So, ibig sabihin na pagsabuatan ng mga ibang mga ating mga kababayan para para maging legal to mga incheck na to. No? And this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular. Yun. And also invalid because Yun. of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya, no, in behalf of Hongsheng puts her in direct connection with Hongsheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. Yun. So hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, meron ding letter kami nakita. Sinabi nung dating mayor, siya yung kausap Yun. of Hongsheng. I will air my views as a member of the advisory council, and importante na ma-maintain namin yung integrity ng members ng mga NPC, no? Or this will set a bad precedent. And in fact, when nung kumandidato siya in 2022, hindi naman NPC yung kanyang certificate of candidacy, no? Yung kanyang independent siya. Kung Yun. nanalo siya, normal naman pag nanalo ka, umaalyado ka sa ruling party, umalyado siya sa NPC dahil ang buong Tarlac NPC. Yun. Nakikita ko dyan, it will set a bad precedent, and it's not the type of members that we want for our party. Yun. Importante yung mga members namin ay mataas ang kanilang integridad, good moral conduct, and importante rin na hindi nasasangkot sa mga ganitong kriminalidad. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Okay, no? So, ang komentaryo, pwede rin kayong mag-komentaryo dyan sa baba kung ano yung mga suggestion at komentaryo. Okay, so nakita naman natin na talagang ay mga Chino ay talagang nakahalos nakapasok na sa atin, no? May malalakas na connection pa. So, antitindi.
Ewan natin kung bakit nagkaganyan, no? So talaga sana nga mawala na tong mga ganitong mga kriminalidad na to. Kriminalidad yan eh. Tinatawag diyan eh. So talagang marami pa talaga sa ating mga kababayan na Pilipino na talagang gumagawa ng illegal. No? So sana nga mawala na to. Dahil itong China na to, itong mga Chino na to, talaga halos sasukupin na tayo. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga guys ha. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Para nga ikalat pa ni YouTube ating mga video sa mga iba pang netizens. Okay?